Una sa ating mga balita, malaking pinsalang iniwan ng Bagyong Lando sa mga lalawigan ng Regions 1, 2 at 3, gayon din sa Cordillera Administrative Region. Dahil dito, pinatitiyak ni Pangulo Aquino na mabilis na makararating ang tulong ng pamahalaan sa mga isolated area. Sa ngayon ay nasa 2.6 million pesos na ang halaga ng naipaabot na tulong pinansyal ng DSWD at ibang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong rehiyon. Samantala, ipinauubaya naman ng palasyo sa taong bayan ang paghusga sa mga umano'y politiko na ginagamit ang bagyo para sa sariling interes. Ang buong ulat mula kay Rocky Ignacio, live. Maraming salamat. Pinatitiyak nga ni Pangulo Aquino na mabilis na makakarating ang tulong ng pamahalaan sa mga apektadong lugar ng Bagyong Lando. Samantala, tiniyak rin ng palasyo ang kasapatan ng pondo pati ng supply para sa karagdagang tulong sa mga biktima. Prioridad ng pamahalaan ang mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong biktima ng Bagyong Lando. Habang nananatili pa ito sa bansa, pinatitiyak ni Pangulo Aquino na makakarating ang tulong ng gobyerno sa isolated areas dahil na rin sa malaking tubig baha at pagguho ng lupa. Ipinahagi ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma matapos makita na ang malaking pinsala ng bagyo sa mga lalawigan ng Regions 1, 2, 3 at Cordillera Region. Bukod sa mga nasirang bahay, pangunahing kailangan ng pagkain, damit at malinis na inuming tubig. Sa bawat pagkakataon ay patuloy pa rin nating tinataguyod ang layuning ito dahil mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat tao na naninirahan sa mga lugar ng kalamidad. At ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng nararapat para tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan at mga residente sa lugar na apektado ng kalamidad. Bagamat wala pang opisyal na schedule, nagpahayag rin ang kahandaan ng Malacanang sa posibleng pagbisita ni Pangulo Aquino sa mga apektadong lugar para personal na makita ang kalagayan ng mga lugar at biktima ng bagyo. Nauna nang bumisita ang Pangulo sa Nueva Ecija para magpaabot ng tulong at i-assess ang pinsala ni Lando sa lalawigan. Patuloy na tinututukan ng Pangulo ang sitwasyon at kung kinakailangan ay handa naman siyang magtungo muli sa mga lugar na apektado nito, no? Kaya lang napili yung Nueva Ecija kahapon, yun yung ligtas na lugar na pwedeng mapuntahan habang masama pa ang panahon. At ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang malaman mismo sa mga lokal na leader kung ano mga pangailangan ng ating mga mamamayan at kung paano pa makakatulong ang pambansang pamahalaan. Bagamat may report ng nasawi sa pananalasa, iginiit ni Coloma, marami pa rin mga bayan ang zero casualty. Dahil na rin anya ito sa pagiging maagap ng NDRRMC sa paglalatag ng kahandaan sa inaasahang kalamidad. Pero aminado na mas pag-iibayuhin pa rin ang patakaran para naman sa mga umano'y pasaway na residente na ayaw iwan ang kani-kanilang lugar sa kabila ng nakaumang na panganib. Mapapansin natin na ang pinakamahalagang sandata natin laban dito ay yung pagiging maagap. Yung maaga pa lang, nagsasagawa na ang NDRRMC at mga lokal na unit nito ng PDRA o yung Pre-Disaster Risk Assessment para meron silang panahon na makapaghanda sa iba't ibang senaryo na maaaring maganap. Dati ay wala ito. No? Ngayon ay meron ng regular na protocol na PDRA o Pre-Disaster Risk Assessment. Yun namang DILG, nag-develop sina Secretary Mel Sarmiento ng checklist. Ang tawag na dito ay yung Oplan Listo. Merong komprehensibong checklist o listahan ng lahat ng dapat gawin ng bawat barangay, syudad, munisipalidad para tiyakin yung kaligtasan ng mga mamamayan. Samantala, ipinauubaya naman ng palasyo sa taong bayan ang paghusga sa mga umano'y politiko na ginagamit ang bagyo para sa sariling interes. Yung kung merong nalabag na batas, meron tayong mga pamantayan dyan, ano? At maaari namang masuri, no, kung ang ginagawa nila ay simpleng paupolitika lamang. Sa aming pananaw naman ay matalino ang ating mga mamamayan. Hindi rin naman makatuwiran na ipagkait sa ating mga mamamayan
sa mga apektadong pamilya yung tulong na mga mapagkawang gawa. No? Kaya siguro ay gano'n na lamang ating mga pananaw dyan. Ginagalang natin yung pagnanais ng mga nais tumulong, na maghatid ng tulong nila. At sa ngayon, ang dapat na umiral ay yung pagtitiyak na maayos ang kalagayan ng mga apektadong pamilya. Nauna na naglaan ng pamahalaan sa pamagitan ng DSWD ng mahigit 1 milyong pisong standby fund para sa kailangang pantulong ng mga biktima. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.